Republic of the Philippines Department of Education January 23, 2023 DepEd Memorandum No. 003, Series of 2023, 2023 International Day of Education ta, Assistant Secretaries, Minister, Basic, Higher, and Technical Education, BARMM, Bureau and Service Directors, Regional Directors, Schools Division Superintendents, Public and Private Elementary and Secondary School Heads, all others concerned. Numero 1, habang binubuo natin ang momentum na dala ng UN Transforming Education Summit, TES, noong Setyembre taong 2022, ang Department of Education inanunsyo ang pag-obserba ng 2023 International Day of Education kasama ang tema, upang mamuhunan sa mga tao, unahin ang edukasyon, upang palakasin ang panawagan para sa edukasyon na dapat unahin upang isulong ang Sustainable Development Goals sa konteksto ng isang pandaigdigang pag-urong, lumalaking hindi pagkakapantay-pantay, at ang krisis sa klima. Numero 2, idineklara ng United Nations General Assembly ang ika-24 ng Enero bilang IDE, sa pagdiriwang ng papel ng edukasyon para sa kapayapaan at kaunlaran. Nang walang kasama at patas na kalidad ng edukasyon, at panghabang buhay na mga pagkakataon para sa lahat, ang mga bansa ay hindi magtagumpay sa pagkamit ng pagkakapantay-pantay ng kasarian at pagsira sa ikot ng kahirapan na umaalis milyon-milyong mga bata, kabataan at matatanda sa likod. Iniimbitahan ng ang lahat ng member states upang obserbahan ang IDE sa isang naaangkop na paraan, at patuloy na isaalang-alang ang pagpapahusay internasyonal na kooperasyon sa mga pagsisikap ng lahat ng member states na may kaugnayan sa pagsasakatuparan ng SDG 4 na naglalayong tiyakin ang inklusibo at pantay na kalidad edukasyon at itaguyod ang panghabang buhay na pagkakataon sa pag-aaral para sa lahat sa 2030. Numero 3, nilalayo ng IDE na A. Makabuo ng visibility mula sa lokal hanggang sa pandaigdigang antas sa pagbibigay prioridad sa edukasyon sa maabot ang mga SDG bago ang SDG Summit, na binubuo sa mga kinalabasan ng TES. B. Isulong at ipakita ang pambansang pahayag ng pangako sa antas ng bansa at pakilyusin ang suportang pampulitika at pinansyal para sa pagsasali ng mga ito sa aksyon. C. Hikayatin ang malawakang pagkuha ng mga pandaigdigang inisyatibo na inilulunsad sa TES upang pabilisin ang foundational learning, ihanda ang bawat klima ng mag-aaral sa pamamagitan ng green education, pagkakapantay-pantay ng kasarian sa at public digital learning, advanced edukasyon at tiyakin ang pag-aaral pagpapatuloy sa mga sitwasyon ng emerhensya at matagal na krisis. D. Nagtataguyod para sa mas mataas na antas ng domestic at international financing, kabilang ang sa pamamagitan ng mga makabagong mapagkukunan, pagbuo sa mga pangako sa TES, itaas ang kamalayan tungkol sa pambansang proseso ng pag-benchmark ng SDG 4 at kung paano nagbibigay ang mga benchmark ng balangkas ng pananagutan para sa mga pangakong ginawa sa TES. F. Bigyan ang mga kabataan ng isang plataporma upang bumuo sa TES Youth Declaration, relay kanilang mga kahilingan at ipakita ang kanilang mga inisyatibo at inobasyon sa isulong ang karapatan sa edukasyon. At G. Rally influencers sa kilusan pagtawag sa mundo ang nanguna sa pandaigdigang edukasyon manindagan sa kanilang mga pangako at unahin pamumuhunan sa edukasyon at pagbabagong pang-edukasyon. Numero 4, sa pagdiriwang ng 2023 IDE, DepEd, sa pamamagitan ng international cooperation. Ang office ay mag-oorganisa ng isang hybrid na aktibidad, sa pakikipagtulungan sa mga kasosyong ahensya nito at mga organisasyon, noong ika-24 ng Enero taong 2023 mula 2 p.m. hanggang 3:30 p.m. sa Bulwagan ng Karunungan, DepEd Complex, Pasig City, na may inaasahang bilang ng 70 in-person na dumalo, at sa pamamagitan ng Facebook Live sa pamamagitan ng DepEd PH at ng mga pahina ng DepEd ICO. Ang aktibidad ay bukas sa lahat ng mga pinuno sa pamahalaan at sa pribadong sektor lalo na ang mga may kinalaman sa edukasyon at mga sektor ng kabataan ng mga tagapagturo at mag-aaral na kumakatawan sa iba't ibang paaralan, at organisasyon at sistema ng edukasyon mula sa mga bansa sa buong mundo. Bilang 5, ang lahat ng mga kinauukulang tanggapan ng rehiyon, RO, at mga tanggapan ng Dibisyon ng Paaralan, SDO, ay inutusang suportahan ang 2023 IDE sa pamamagitan ng at para sa iba pang stakeholder tulad ng mga mahahalagang aktibidad para sa mga mag-aaral, guro, at non-teaching personnel. Ang mga aktibidad na ito ay dapat na mahigpit na sumunod sa pinakamababang pamantayan sa kalusugan.
Ang hinihiling din ang mga nabanggit na kinauukulang tanggapan na maghanda ng mga tarpaulin na gagawin na i-post sa lugar ng paaralan at mga online na pag-post sa opisyal na mga pahina sa Facebook para sa pagpapakalat ng impormasyon ng pandaigdigang pagdiriwang. Mangyaring gamitin ang mga hashtag International Day of Education, #International Day of Education 2023, at #Prioritize Education, numero 6, ang mga gastos na natamo kaugnay ng pagsunod sa 2023 ay sisingilan sa mga lokal na pondo, na papailalim sa karaniwang mga pamamaraan ng accounting at pag-audit, mga patakaran at mga regulasyon. Ang mga pondong na download ng DepEd ICO para sa mga aktibidad ng UNESCO ay maaari ding gamitin para sa mga aktibidad ng 2023 AID. Numero 7. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring makipag-ugnayan sa International Cooperation Office, Ground Floor Teodora Alonzo Building, Department of Education Central Office, DepEd Complex, Meralco sa numero ng telepono 095TG City sa pamamagitan ng email sa icodeped.gov.ph o 8637-6462, numero 8. Ang agarang pagpapakalat ng memorandum na ito ay nais digitally signed, Sara Duterte Pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas Kalihim ng Kagawaran ng Edukasyon makipag-ugnayan sa International Cooperation Office, Ground Floor Teodora Alonzo Building, Department of Education Central Office, DepEd Complex, Meralco Avenue, Pasig City sa pamamagitan ng email sa icodeped.gov.ph o sa telephone number 028-637-6462, numero 8. Ang agarang pagpapakalat ng memorandum na ito ay nais digitally signed, Sara Duterte Pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas Kalihim ng Kagawaran ng Edukasyon. Yan po ang latest update para sa mga kapwa ko guro, at kung bago ka lang po sa aking channel pakipindot na lang po yung subscribe button and notification icon for the latest updates. Maraming salamat, mga kamat-hales.